Ipinangaral ni Bates ang Sabbath 2. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. 1 Pedro 3 verse 15. Sa madaling salita, si Joseph Bates ay isang masigasig na saksi para sa kanyang bagong nahanap na paniniwala na ikapitong araw na Sabbath. Halimbawa, noong 1854, ang kabataang si Stephen N. Haskell, isang mangangaral ng First-day Adventist, ay nakatagpo ng parang ipo-ipong enerhiya, pananalig, at sigasig. Ang 21 taong gulang na si Haskell ay ipinakilala sa ikapitong araw na Sabbath, ngunit hindi lubos na nahikayat tungkol sa paksa. Pagkatapos ay may nagdala kay Bates sa bahay ni Haskell. Iniulat ni Haskell na si Joseph ay gumugol ng 10 araw kasama nila na nangangaral gabi-gabi gayon din sa Sabbath at Linggo. Ngunit higit pa riyan ang hindi mapigil na si Bates ay nagdaos ng isang pag-aaral sa Biblia para kay Haskell at sa ilan pang iba mula umaga hanggang tanghali at mula tanghali hanggang gabi at pagkatapos ay sa gabi hanggang sa oras na kami ay matulog. Ginawa niya iyon sa loob ng 10 sunod-sunod na araw. Ang ulat ni Haskell ng maglaon ay naging isang Seventh-day Adventist ako mula noon. Ni minsan ay hindi niya pinagdudahan ang kahalagahan ng Sabbath pagkatapos noon. Ginawa na naman ito ni Bates. Ngunit hindi siya palaging nagtatagumpay sa kanyang pagpapatotoo. Ang isa sa kanyang pinakamalaking kabiguan ay naganap noong Agosto 1846, ang buwan na una niyang nakilala ang isang batang mangangaral ng Christian Connection at ang kanyang kasintahan, si James White at Ellen Harmon. Mangyari pa, si Bates ay nagsalita ng malalim sa isa sa kaniyang malalaking pag-aaral sa Biblia tungkol sa naging kaniyang paboritong paksa. Ano ang resulta? Pagkabigo, lubos na kabiguan. Pareho nilang tinanggihan ang kanyang pagtuturo ng ikapitong araw na Sabbath. Naalala ni Ellen na ipinapangilin ni Elder Bates ang Sabbath at hinimok sa kahalagahan nito. Hindi ko nadama ang kahalagahan nito at naisip ko na si Elder B ay nagkamali sa pagsasaalang-alang sa ika-4 na utos ng higit kaysa sa iba pang siyam, 1888, LS 236, 237. Ang kanilang pagkikita ni James White at ng kanyang maging asawa ay hindi lamang isang mahalagang kaganapan na naganap noong Agosto 1846. Sa buwang iyon ay naganap ang kasal ni na James at Ellen at nasaksihan din ang paglalathala ng unang maliit na aklat ni Bates tungkol sa Sabbath na pinamagatang The Seventh-day Sabbath, a Perpetual Sign. Ngunit bago bumaling sa mga kaganapang iyon, kailangan nating tumingin ng kaunti kay Bates. Matututunan natin ang 3 leksyon mula sa kanya. Una, na madaling manindigan sa isang panig at hindi maging balanse sa ating paglalahad ng mensahe sa Biblia. Pangalawa, na kahit na ang pinakamasigasig ay nabibigo paminsan-minsan. Pangatlo, ang kabiguan na iyon ay hindi isang dahilan para huminto na sumubok muli.